Paano na lang kung sila nga yun na aksidente? Huwag mong isipin yan, Benito. Bakit nagpunta sina Fiorella at Gianna sa Dos Rios? Pumunta sila doon para maghanap ng trabaho. Oo nga, pero bakit doon sa Rios? Hindi ko nga alam eh. Tumawag yung driver ni Sr. Angeles. Kamukha nung lalaking umupa sa apartment ni Miss Tanya at siya ang may alam. Napupunta ang dalawang yun para maghanap ng trabaho. Makinig ka, iho. Nakapagtataka lang. Bigla ko tuloy naisip na walang kaalam-alam yung dalawang yun dito. Pero bakit sila pupunta sa malayong lugar para maghanap ng trabaho na walang sinasabihan? Yan ang hindi ko pa nasasabi sa inyo. Ang alin? Pagkakamali ko ang lahat ng ito. Anong sinasabi mo? Kasalanan ko kung bakit sila umalis. Sandali nga, linawin mo nga ang gusto mong sabihin. Para makuha ang atensyon niya, pinilit ko siya. Kasi gusto ko siyang makuha ng mabilisan. At pinilit ko siyang halikan. Benito, paano mo nagawang halikan siya ng sapilitan? Alam mo bang maling gawain yon? Kasi gusto ko siya. Benito, ano akala mo sa sarili mo? Kakikilala niyo lang. Nabigla lang ako. At alam kong mali ang aking ginawa. Ano ba yan? At least alam ko na umalis sila at maaaring nakasama sa mga naaksidente. Sandali lang. Hindi ba ang isa sa kanila ay nawawala? Oo. Kung sila nga ang naaksidente, ako ang may kasalanan nun, Mama. At hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huminahon ka. Hindi sila yon. Gusto ko lang na sana makasama ka ngayon. Sa halip na magtanong ng mga ganyang klasing bagay. Nirerespeto ko lang si Lolo. Sa tingin ko, nabigla ka lang sa ginawa mo kay Roxana. Kahit madalas siyang magkamali. Alam kong minsan mali pag-iisip niya, pero sobra naman yun. Talaga? Napakahirap niyang intindihin. Sa tingin ko, isa lang ang alam kong kailangan niya sa ngayon. Ang suporta natin. Na nasa likod niya tayo, katulad lang ni Lolo. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pinamihasa siya ni Maximo. Siguro katulad lang yun ang sulat na naiwan niya sa'yo. Kaya patawarin mo na siya sa nagawa niyang hindi maganda. Sige, hindi sa ayaw ko sila. At wala akong pakialam sa sinabi ng lolo mo sa sulat. At hindi ko pinapakita yung nararamdaman ko sa ganyang bagay. Ganun po ba? Mahirap pakisamahan ang ganong tao. Pero nagbabago yun. Talaga? Oo, at kailangan din nilang gawin yung part nila. Sige. Lola, kailangan nating ayusin to. Unang-una, para kay Lolo. Hindi ko yung maipapangako. Lola, please. Ipangako mo sa akin na patatawarin mo na si Roxana. Pakiusap. Alam ko namang sasabihin mo sa akin yan sa mismong lugar na ito. Lola, Ay, pwede patawarin mo ba? na siya. Sige na. Tara na, Pumayag ka mahuli na please. tayo. Pumayag ka na. Hindi, yung pa din ang desisyon ko, okay? Pero bakit? Ayoko. Sige Kilala na. mo ako kung paano ako magsalita. Hindi nagbabago tulad ng sa lolo Maximo mo. Maaari nagbago ang isip niya na magpakasal sa akin. Pero di ko man lang naisip yun at ibinili ko pa siya ng ticket papunta rito sa Mexico. At nawala siya. At hindi siya tumupad sa usapan namin. Hindi. Sa palagay ko mayroong maling nangyari, Don Vittorio. Oo, sigurado akong may nangyari. Katulad ng sabi ko, nagbago ang isip niya. At ngayon maaaring nakahanap na siya ng ibang lalaki at sumama na siya roon. Pagkatapos noon, magkakaanak na sila at magiging masaya. Don Vittorio, sa tingin ko hindi ganyan ang nangyari. Sa palagay ko, para bang may ibang nangyari. Teka sandali, okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Ano ba iniisip mo? Oo naman. Oo, Benito. Benito, alam ko nag-aalala ka sa akin, tama? Sa mga nangyayari sa akin ngayon, hindi ba? Parang ganun na nga. Parang... Oo, ikaw pa rin. Ang dating Benito, hindi nagbabago. Sinabihan mo ako na huwag ako magtitiwala sa ganyan. Sa ibang tao, na huwag magpakatanga. Ngayon, ano ako? Sinabi ko lang yan kasi... Benito, makinig ka. Pasensya ka na, iho. Tama lahat ang sinabi mo. Na huwag akong mag-aksaya ng pera ko sa babaeng yon. Pero kung sakali, huwag mo akong alalahanin. Hahanapin ko siya. At pag nakita ko siya,
pababayaran ko sa kanya ang lahat ng nakuha niya. Makinig ka. Si Vittorio Dragone ay hindi magpapaloko. Parte na ako ng pamilyang ito. Siguradong irerespeto at hahangaan ako ng lahat. Hindi lahat ng tao pwedeng maging angheles. Nandito lang ako ngayon para bawiin ang lahat ng para sa akin. Ay nako, nakakainip. Alam kong marami akong kasalanang dapat pagbayaran. Pero bigyan mo pa ako ng lakas para ayusin sila. Para naman maibigay ko sa kanila ang mga naiwan ni Maximo. At hindi ako makapaniwala na kailangan kong patawarin si Roxana. Ay... Malalaki na ang mga anak nila Scuria. Kukumustahin ko siya pagkatapos nito. Sigurado, habang nandito ako, may kasamang iba ang asawa ko. Ay, Diyos ko, bakit ganito ang buhay? Anong kailangan kong gawin para pumayag si Lola? Sawang-sawa na ako. Wala siyang ibang nakikita kundi si Pedro na lang. Hindi ko na alam kung kanino ko maiinis. Kay Lola o kay Pedro. Magaling siyang umarte sa tingin ko. Oo, hindi ko lang talaga siya maintindihan. Siguro iniisip na niya ngayon kung gano'ng kadaming pera ang makukuha niya pag siya na ang pumalit kay Lolo. Diyos ko, hinihiling ko na sana hindi yung dalawang magkapatid ang naaksidente. Na walang namatay kina Fiorella at sa kapatid niya. Di kakayanin ang konsensya ko at di ko mapapatawad ang sarili ko. Si Tanya at ngayon sila naman. Ate, sarado ang pinto. Oo nga eh. Napansin kong sarado yung pinto nung hinahanap kita nung party. Russo, ano ito? Ano nangyari? Sino ang mga yon? Mga magnanakaw sila. Tama. Halika, hanapin natin si Sir Pedro o si Sir Fidel. Baka magalit sila sa di natin pagsipot kanina. Dahil yan sa babae dun sa hotel. Di na mahalaga yun, Gianna. Hanapin natin si Sir Pedro. Gianna, parang may mga aso sila. Anong gagawin natin, Ate Fiorella? Baka lapain tayo. Sarado tong pinto. Dito. Tara. Huli na kayo ngayon. O ito, hulihin mo yung mga magnanakaw ngayon din. Banda kayo, may hulihin tayo magnanakaw. Nandiyan na yung mga aso, Gianna. Bilis! Ate Fiorella! Okay ka lang ba? Ate! Bilis tayo na! Russo! Sumunod ka! Baka makatakas sila! Bilisan mo! Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi ka tumira dito kasama nila. Dahil gusto kong kasama kayo. Para sa akin, sapat na sa akin kahit si Pedro lang. Kahit wala na matira pa sa inyong lahat at lumayas na kayong lahat dito sa pamamahay ko. Lola, please, tumigil ka na. Hindi ka na dapat nagagalit. Alam mo yun. Ay, alam na alam ko sa sarili ko kung ano ang kinaiinisan ko. Lola. Lola, please. Iniisip ko kung dahil okay na naman kami, dapat isipin na din natin si Roxana. Ano sa palagay ninyo, Lola? Maraming salamat, Gael. Thanks, Pedro. Hi! Anong ginagawa niya dito? Lola, may pag-uusapan lang kami mamaya. Sinabihan ko siyang bumalik dito. Pero hindi ko sinabi sa'yo na pumapayag na ako. Salamat, Pedro. Alam kong nariyan ka para sa akin. Buti na lang talaga. Andyan ka lagi. Tama na, Roxana. Nagsisimula ka na naman. Tumigil ka nga, hindi kita kinakausap. Pwede ba? Oh, kita Pwede nyo? bang tumahimik kayong lahat? Ba't di natin subukan magsama-sama ng masaya, okay? Yan ang gusto ng lolo para sa atin, hindi ba? Madali lang naman gawin ang lahat ng pinagbili ng lolo nyo, hindi ba? Tama ka naman dyan. Kayo lang naman ang magulo at hindi masaya eh. Sige, gagawin ko lahat ng gusto mo, Eloisa. Pwede na bang umalis o may sasabihin ka pang iba?
Pwede ka nang umalis dahil sumasama ang ihip ng hangin kapag nakikita kita. Sige na, umalis ka na. Ano pang hinihintay mo? Siya nga pala, bago ko makalimutan, pag okay ka na, ayusin mo na rin ang credit cards ko, okay? Pwede, ang dami kong babayaran at di ko alam na gusto mo palang lumapit ako sa iyo sa tuwing kailangan ko ng pera. Bye! Palagi na lang kayo nagagalit. Ay, Pakiusap, minahon ka. Andito lang ako. tara na at humanap tayo ng makakainan. Sumasakit na ang tiyan ko. Parang gusto kong uminom ng juice. Bakit, Dante? Ano nangyayari? May mga magnanakaw na nakapasok ngayon sa bahay. Nakita mo ba kung ilan? Oo, dalawa sila. Babae o lalaki? Teka, bakit ba ang dami mong tanong, ha? Pumasok sila sa hindi nila lugar. Hindi kaya naghanap labang sila ng trabaho dito? Oo, tama ka. Pero anong tawag mo sa mga taong pumasok sa hindi nila pag-aari ng walang permiso? Bisita pa rin? Bakit ba masyado ka mapagduda, Dante? Huwag mong subukang sabihin ang bagay na ito kay Senyora Eloisa. May sakit yun sa puso. Siguradong ikagagalit niya ito. Kaya itiko mo yung bibig mo hanggat hindi ko pa naayos to. Maliwanag! Ha! Rox, bumalik ka! Hindi ka talaga nag-iisip, Gael, ano? Pakipaliwanag akong bakit mo sinabi sa lola mo na inaakit kita. Kahit alam mo naman hindi totoo yun. Eh ano bang gusto mong sabihin ko? Pasabihin mo sa kanyang totoo, okay? Ano ka ba? Ano na lang ang mukhang ihaharap ko kay Lola, Rox? Di parang tanga lang. Ano ka ba? Relax ka lang. Alam mo, sa totoo lang, sinubukan nga kita ipagtanggol nung umalis ka. Ay, tigilan mo nga ako, Gael. Roxana, seryoso ako, mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Alam ko yun. Gagawin mo lahat. Nakita ko yun nung pinalayas ako ng lola mo. Gumawa ka ng paraan Okay. para pigilan siya, ha? Mahal kita, Roxana, okay? At gagawin kong lahat kahit masira ang pag-aaral ko. Lahat ng gusto mo. Ay, naku, hindi ganoon dahil hindi magandang idea yon, Gael. Mag-ingat ka at sulitin mo mga araw mo dito sa bahay, okay? Matira matibay at ang mga nagpapakatangang tulad mo. Ano, maghapon ka na lang magtatayo sa harap ko? Layas! Bilisan mo! Ang hindi ko maintindihan, paano mo ako nakumbinsi na pabalikin ang babaeng yon dito sa aking pamamahay? Teka lang, Lola. Nangako tayo. Tama ka dyan. Gagawa ako ng paraan para mabago ang babaeng yan sa kasamaan ng kanyang pag-uugali. Lola, natutuwa ako sa gagawin mong yan. Dahil pinilit mo lang ako. Wala kang pinagkaiba sa lolo mo na mahilig akong pilitin sumang-ayon sa mga gusto niya kahit hindi ko naman talaga gusto. Walang nakakagawa noon at ginawa niya ulit yon sa sulat na iniwan niya. Ganito, sigurado naman ako na meron siyang rason kung bakit niya sinabi yung mga bagay na yun. Lola, huminahon ka. Yan lang ang magandang gagawin mo. Oo, pero pinapahirapan nila akong lahat dito. Alam ko, pero mas mapapadali lahat kung sana magkakasundo tayo na sundin ang gusto ng lolo. Lahat nag-aalala ko. Tama. Gaano katagal? Hindi, huwag kang mag-alala. Ang pinakamahalaga, iwasan mong parating magalit kay Roxana. Oo nga, titira siya dito pero ikaw pa rin ang masusunod. Okay ba yun? Oo o hindi, Lola. Oo. Tapos, Natutuwa ako na andyan ka sa tabi ko, Pedro. Ikaw ang nagpapaintindi sa akin ng lahat, parang lolo mo. Kaya naman kahit wala na siya dito, parang naririto pa rin siya dahil sa iyo. Lola, lagi lang ako narito sa tabi mo. Ikaw ang Oo, alam maganda kong Lola. Oo, Tandaan mo alam yan. ko. Hindi ko kakalimutan. Paano? Maiiwan na kita. Alam kong marami ka pang gagawin. Pero sa totoo lang, Pupunta ako sa kusina para tignan ang ginagawa nila. sige Lola. Fidel, kumusta? Ano na? Senyor Pedro, nakumpirma ko na hindi na bumalik ang magkapatid sa apartment. At ang foreigners na naaksidente, ano na? Wala pa rin balita doon sa ngayon. Pero merong hindi magandang nangyari. Ano yun? Nang dumating ako dito para may hinahabol si Dante at ang mga gwardya. Para bang meron silang hinahanap na magnanakaw. Ano yun? Teka lang, sandali lang ha. Sa tingin ko si Fiorella yun at ang kanyang kapatid. Sige, sa ngayon alamin mo muna at sabihin mo agad sa akin. Huwag ka mag-alala, Senyor Pedro. Ipapaalam ko kaagad sa inyo. Maiwan ko na kayo. Okay, sige. Mabuti na lang may kumausap na rin sa anak ko tungkol sa babae. Ayos yan. Sino ba sila? Masyado bang bata yan para sa tatay mo? Wala ako sa mood para makipagbiruan. At sino nagsabi sa iyo niyan? Ang ganda ng kabayo. Tama ka, napakaganda niya.
Sa tingin ko siya ang pinakamagandang nakita ko dito. Ayos ka lang ba? Ay, Ate Fiorella, sabi mo dadalhin mo ako sa paraiso. Sa tingin ko, impyerno to, tama? Hindi. Hindi ko rin maintindihan si Sir Pedro. Dinala niya tayo sa hotel. Sinabi niya maghintay tayo sa plaza. At ngayon naman ito. Tama na, Gianna. Ano bang inaasahan mo? Nasalubungin tayo ng mga katulong? Di nila tayo kilala. Aayos din yan. Ay, Ate Fiorella, walang pinagsabihan si Sir Pedro na darating tayo dito. Malinaw na niloko niya tayo. Kala ko sinabi niya sa lola niya. Pero hindi nila gustong narito tayo. At sigurado ako na di niya sinabi na pupunta tayo rito. Ganun siguro. Oo nga. Huwag kang magalit sa akin, Pedro. Napakaraming magaganda babae. Sila ang gustong-gusto ng mga lalaki. Laging sila ang pinag-uusapan. Alam mo, nagkakamali ka. Yung mga babaeng sinasabi ko kay Fidel, hindi gaya ng iniisip mo. Pero wala namang masama sa sinasabi ko, iho. Hindi ganun. Okay? Sige, baka naman may kasama silang kaibigan. 2? Sabi ng hindi. O baka naman 3? Hindi, Papa. Ayokong pag-aksayahan ng panahon yan ngayon. Hindi pag-aaksaya ng oras yung ganon, Pedro. Karamihan yun ang gusto. At sa tingin ko nakakalimutan mo na yun. Yung mga pagkakataon kamukha sa mga party. Yung sa mga party, alam mo na, nakakakita ka ng iba't ibang klase ng mga babae. At ikaw, mukhang hindi ka naman naghahanap. Kung sa bagay, wala ka naman pakialam kung ilang taon na sila, hindi ba? Hindi naman po pwede na kahit sino na lang na babae ang papatulan ko. Alam mo anak, masama ang mahusga. Ngayon pinapalabas niyong mabuti kayong tao. Ay, sorry papa. Ano? O sige, isipin mo, para kung anak mo at ikaw yung tatay ko na pinapagalitan ako dahil sa katigasan ng ulo. Parang ikaw ang tatay sa ating dalawa. Para yatang nagkapalit tayo ng sitwasyon ngayon. Na dapat ikaw talaga ang dapat na tumatayong ama sa ating dalawa, hindi ba? Sabihin mo kay Joaquina na ihanda na ang pagkain kahit wala pa yung iba. Opo, senyora. Para sa'yo yung sinabi ko na yun, Sonia. Dahil lagi ka na lang late sa pagkain. Alam mo, sa totoo lang, wala kang konsiderasyon at respeto sa mga taong naghihintay sa'yo. Sige na, Simona, makakaalis ka na. Opo, senyora. Pasensya na kung medyo naghintay kayo sa akin. Pero hindi naman laging ganon. Dahil hindi ko naman sinasadya. Hindi na mauulit. Pinapaalala ko lang, nagsimula ang lahat ng ito sa pagka-delay. Hindi ko makuha. Ibig kong sabihin na hinayaan mong mabuntis ka para makuha mo ang gusto mo. Pagkatapos mong ikasal at maging parte ng pamilyang ito, hinayaan mong mawala ang anak ninyo. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Ang pagkamatay ng aking anak, hindi ko ginusto yun. Totoo? Hindi mo dapat sinasabi yan. Pinakamahirap sa lahat ang mawala ng anak. O mawala sa'yo ng walang anumang dahilan. Bakit mo nasasabi? Hindi. Walang eksaktong dahilan pero mapapaisip ka ng bigla ng walang dahilan. Ate, makikita nila tayo dito. Paano na? Yoko, Gianna. Takbo, bilis! Bilis, Gianna. Bilisan mo, Gianna! Ate Fiorella! O ano? Akala nyo matatakasan niyo ako? Tingin ko wala na sila. Gianna? Sumama ka!
Gusto ko niya makausap. Kakausapin niya ako, pero bakit? Tumahimik ka na at sumunod ka sa amin. Ay, Sige na. wala akong Sumunod ka na, magagawa. ako na Oo, bahala. At ayoko mapalapit ka sa akin. At kung pwede lang, sana. Ayoko na makipagkita uli sa'yo. Fiorella, ano ka ba? Pakakasal ka na kay Vittorio. Kailangan mo siyang hanapin. At isa pa, ayaw ka makita ni Pedro, di ba?